Inilabas na po ng Nuggets ang kanilang schedule para sa preseason. Ito po mga idol, ang kanilang 5 laban sa preseason. Laban sa Minnesota, Toronto Raptors, LA Clippers, Chicago Bulls at OKC Thunder. Yan po ang kanilang schedule. Tandaan na ang preseason ay para po sa mga bagong salta, sa mga second year player o third year player. Normally, yung mga veteranong player o yung mga starting player ay hindi ganong binibigyan ng exposure sa preseason. Yung iba sa first quarter lang o sa first half lang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro, pero sa second half ay iba na. Pero kung mapapansin nyo sa ibang mga coach, depende rin po yun sa kanila. Kasi yung iba, kahit na yung mga star player nila ay kanilang binibigyan ng aksyon kahit na preseason. Sa preseason rin po pinapalaro yung ibang mga undrafted na mga player o yung kanilang napapirma sa 10-day contract para kanilang makita yung kanilang koneksyon, yung chemistry sa team at kung ano pa ang kanilang maibibigay. So basically, marami po ang maglalaro para sa isang kupunan. Yung iba 10-day contract, yung iba ex-17 deal para sila'y mabigyan ng pagkakataong mag-compete para sa isang opening spot. Sa mga samot-saring mga rumors na nagsisilabasan ngayon patungkol kay Lebron ay marami pa rin naman ang sumusuporta sa kanya na siya'y bumalik na lamang sa Cleveland Cavaliers sa kupunang nag-draft sa kanya para doon niya tapusin ang kanyang career sa basketball. Bale, yan mismo po ang tradisyon sa NBA. Hindi mo naman kinakailangang gawin yan. Pero most likely, yung ibang mga manlalaro, pagkatapos na i-trade, pumunta sa ibang team, ay bumabalik sa kanilang mother team para doon magretiro at tapusin ang kanilang karera. Ngayon, sa isang programa naman ni Stephen A. Smith, kanyang sinabi na pwede naman daw bumalik itong si Lebron sa Cleveland Cavaliers para sa isang taon at kung papalarin man ay pwede niya pang mapangunahan o matulungan ang Cavaliers na manalo ng kampyonato at doon na siya magpapaalam for good sa kanyang career. Marahil happy ending po ang gusto ni Lebron bago matapos ang kanyang career o magretiro sa basketball. Ayon pa nga sa mga eksperto, noong nagdaang season, hindi yon ang katapusan ng career ni Lebron sapagkat hindi nga siya masaya kung paano natapos ang kanyang NBA season. So definitely mga idol, kung mayroong happy ending sa season ni Lebron, tiyak na malaki ang tsansa na siya'y mag-aanunsyo na ng kanyang pagre-retiro. Sa edad na 40 years old ay kabilang pa rin po itong si Lebron sa pinaka-impactful na manlalaro sa NBA at tiyak na mapapangunahan niya para sa isang kampyonato ang isang kupunan o kung saan man siya mapupunta.